itong si Marcos. Alam ko naman na sinabi nyo nung eleksyon na weekly dem itong si Marcos Jr. Pero, anong mensahe niyo sa taong bayan? Kasi parang napakahirap ang buhay ngayon, no? Pinakamatindi yung kagutuman. Yung peso, record low. Diba? Yung sabi ng Moody's, from the dying economy, we are the worst underperforming economy. Yung 20 pesos na kada kilo ng bigas, 20 pesos na ang nangyari, 20% ang inflation sa bigas. Oh, bobo. Wala po tayong 20 pesos na presyo ng bigas. Ang 20 pesos po, nangyari ito, high school pa ako yung 20 pesos. Okay? Yung sinasabi nito ni Akla at ng iba pang mga full moronics, hindi naman po pinangako ng Pangulo eh. Ano ho ba ang pagkakaiba? 'Di ba? Diyan nga po talaga nakikita na kapag ka ikaw ay maniwala kay Duterte, kinakailangan mo ho, unang-una, magpakabobo ka. 'Di ba? Magpakabobo ka. Ganun. Kapag hindi ka bobo, mapapahiya si Digong. Patay ka ngayon. Kawawa naman si tatay. Kasi kailangan si tatay, perpekto, kumikinang. Hindi ba? The best president ever. Sige nga ho, pakilatag ng mga nagawa niya, ng mga bigatin dito sa Pilipinas. Mismong si Harry Roque na nga rin ang nagsasabi. Ang nagawa lamang ni Digong, sabi ni Pogi, Brad, maraming nagawa yan, hindi mo lang alam. Uy, vlogger akong nakasupport kay Duterte noon. For you to tell me kung ano yung mga nagawa niya, bago mo pa malaman, nalaman na namin. Okay? I-google mo mga batas na naipasa niya. Naku! Wala pong batas na naipasa si Duterte when he was a congressman. Pinirmahan niyang mga batas, hindi po galing sa kanyang isipan, galing po sa mga mambabatas. Alright? Mga proyekto, 388 na pinangako ng China, 3 lang po ang natupad. Yung Cordoba Link project po ni Pino yan. Yung LRT na karugtong nitong magsaysay papunta ng Antipolo, proyekto po ni Pino yan, hindi po kay Duterte yan. Ang kay Duterte, Dolomite Beach. Yun lang po talaga. Hindi po niya natapos din ng matino ang clean up ng Manila Bay na sinunod niya sa awa ng Diyos. Hindi niya natapos at ang nangyari po, nasira pa po ang Baywalk. Hindi mapakinabangan ng mga Pilipino na dati napapasyalan, ngayon po hindi mapakinabangan dahil nakabakod. Bakit? Delikado po. Ang daming panganib na naiwan doon sa nating ganilang trabaho. Okay? So, tuloy natin to. Mga tao, hindi 20 pesos, no? 6%. Anong masasabi niyo dun sa mga Pilipino parang nawawalan na ng pag-asa? Well, Kayo lang yung nawawalan ng pag-asa. to the Filipino people, wag ho kayong mawala ng pag-asa. But in the first place, sabihin ko na kaagad, hindi ito kasalanan ni Marcos. Patay. Lalo hong tawag dito, lalo pong napraning dito si Harry Roque nung sinabi ni Duterte na diretsuhin ko na kayo. Hindi ito lahat kasalanan ni Marcos. Kasalanan niya kasi. Hindi ito lahat sa kanya. Bakit? Do not heap all the blame on him because yung economic forces ng economy, alala mo ekonomiya pag ganun-ganun yan Tama, yung economic forces. 'Di ba? Hindi lang naman kasi tayo ang kumokontrol doon. Merong outside forces din naglalaro yung mga yan. Ang problema, mahirap tayong bansa nang dumating si Duterte, mas lalo tayong naghirap nung naiwan niya na. So anong gagawin ngayon ng administrasyon? Mula po roon sa dinatnan, doon po tayo babangon. 'Di ba? Now, ang dapat ang gawin niya is how to mitigate yung itong mga sitwasyon na ito. Ang problema lang, wala nakikita ang Filipino, a true blue
na game plan kung paano i-mitigate itong mga circumstances na ito. Marami tayong mga bright dyan sa gobyerno, but I think nobody or no entity has been tasked to study really the problem of how to at least minimize or subdue the impact sa kahirapan. Okay, ang tinutukoy niya dito, di lang niya madiretso, ayuda to the max. Alam niyo ho, yung mga ganyang ayuda, hindi rin naman po niya talaga ginawa yung ayuda nung panahon niya. Hindi po, at diretso ang sinasabi ko sa inyo, hindi po namigay ng ayuda si Duterte dahil po sa kahirapan. Nung panahon niya, hindi rin po tayo yumaman, hindi po umangat ang ating ekonomiya na talagang significantly umangat tayo na nag-ala Singapore tayo. Yung mga Manila Bay vloggers lang ang mahilig maglagay ng thumbnail na gano'n, mala Singapore na tayo for the views. Yun lang yun. Tapos kami-kami nagtatawanan lang din naman sa mga nagpapaniwala doon sa clickbait. Oh. Tapos dahil bawal po ang clickbait, nakaka-shutdown ng account yan. After a week or 2 weeks, tatanggalin na po yung thumbnail, papalitan ng tama. Wala akong significant na pagbabago nun. Nagkaroon tayo ng pagbibigay ng mga ayuda nung pong nagkaroon ng pandemic. Doon lang po. Pero nung dumating siya, hindi po niya ginawa yung magbigay ng gano'n, mag-subsidy. Ganyan, wala rin po siyang subsidy noon. Ang nangyari pa nga nun, pinabayaan nila ang sektor ng agrikultura, kaya po nagka-leche-leche tayo sa supply ng bigas. Kasi yung mga Pilipinong magsasaka, sabagay, mga Amerikano magsasaka dito. So yung mga magsasaka natin, hindi sila naging successful doon sa kanilang mga tanim ng mga panahon na yon. Dahil kakulangan po nila kakulangan ng tulong ng gobyerno sa yung mga equipments, yun ang mga kailangan nila para mabilis yung pag-aararo, mabilis yung sa pag-harvest, yung post-harvest facility, kulang na kulang. Hindi rin po nila inasikaso yun. So nangyari doon, 2018, nasa record po yan. Nagkaroon tayo sa iba't ibang panig ng bansa natin. Meron diyang umabot ng 80 to 90 pesos. Sultan Kudarat, nag 80 pesos per kilo ng bigas. Kaya yan rin po yung rason kung bakit tayo nagkaroon ng Rice Tarification Law of 2019. Actually, it was an amendment ng existing na rice tarification natin. Ang kagandahan doon ay yung excess sa 10 billion na kinita ng gobyerno mula sa taripa ng importation ay mapupunta yung excess sa mga magsasaka na nagmamay-ari po ng lupain to less than 2 hectares ang kanilang ari-arian, ang kanilang lupaing sinasaka. Oh. Pero ang downside naman po nitong rice tarification law ni Duterte, batas niya yan tsaka ni Cynthia Villar yun ang author. Oh, at yung batas na yan ay pinanukala mismo ng hindi nagkakamali, World Bank, IMF, World Bank. According to Cynthia Villar siya lang yung nag-endorse dito, nag-push dito. Kung makabayan si Duterte, kung totoong matalino, bakit hindi niya na-review na ito pala, ang rice tarification law, ay tinatanggalan na ng ang karapatan na mag-regulate ng supply ng bigas ang National Food Authority o yung NFA. Ang ginawa lang nila sa NFA para mapatahimik ang mga magsasaka, si NFA na ang buyer ng mga magsasaka. Ganon. Pero wala pa rin talagang matinong tulong. Inasa ni Duterte kaya nagmahal ang supply ng bigas noon, kakulangan ng supply, inasa nila noon sa masyadong malalang importation. Ganon ang ginawa nila Duterte noon. So mga full morons, don't tell me hindi nyo naaalala yan, na bigla na lang nawala ang NFA. 'Di ba? Yung mga NFA rice sa palengke nawala bigla, yun po ang kasaysayan. Okay? Tuloy.
Hindi sa ekonomiya. Huwag mo munang isipin yung ekonomiya kasi naglalaro ang ekonomiya by itself. The economy is Market naglalaro forces. market forces. All things considered. The market forces dito sa Pilipinas, naglalaro yan sa sabay ng Pero sir, ekonomiya. So, yung pag-ano dito is how to soften and mitigate and maybe sacrifice a little, magpalugi na lang para lang hindi masyado maan. Total, nalulugi naman talaga ang gobyerno sa graft and corruption. Ako kay Marcos, gano'n na kayo, bitawan na niyo yung pera kasi Ayun, sabi nga sa inyo, ayuda. Alam nyo, hindi magandang palagi tayong bigay ng ayuda. Ang mga Pilipino, the only thing that you can earn from that ay simple lang. Makukuha mo ang simpatya, ang boto nila. Pero pagdating po sa pag-develop sa mga kababayan natin, nako, wala hong epekto itong bigay ka ng ayuda. Ginagawa mo lamang silang mga bagamundo. 'Di ba? Ginagawa mo lang sila, kinukonsinti mo lang tawag dito, ang pagiging palaasa na po-promote lamang. Oh, yan rin po ang gawain ng mga trapo na nagme-maintain ng mga squatters area. Katulad dito sa amin. Dito sa likuran ng bahay namin, nasunog yan squatters area dahil sa sugarol kong kapitbahay. Nadamay ang bahay namin. NHA awardees kami. Damay-damay kami rito. Ngayon, yung lote na yan, pinadidemolish na yan ng may-ari. Alam yung ginawa ng LGU na naman namin, ng mayor, sinausawan at ng mga konsehal. Sila daw ang makikipaglaban at bibilhin daw yan, ibibigay sa kanila. Kada mag-e-eleksyon, ganun ang sinasabi nila. Langya, 48 years old na ako. 1987 ko pa naririnig yan. Yung may-ari, bayad lang ng bayad ng amilyar. Yung may-ari, Filipino-Chinese businessman. Ilang boto lang makukuha nila doon? Wala, dahil taga Manila yung may-ari. Dito sa squatters area, ilan yung botong makukuha nila rito? Mga nasa 3,000. 'Di ba? Malaking bagay na yan sa LGU. Ganun po. Ano ang ginagawa rito lagi? Pang-uuto. Yun, yan magaling si Duterte. Yan ang style niya. Band-aid remedy. 'Di ba? Alam nyo, para masabi natin na talagang meron tayong ginagawang remedyo, dapat yung sistema, dapat inuugat yung problema. Meron ba nung panahon niya, in-explain niya sa atin, bakit tayo kinulang ng supply ng bigas? Bakit tayo kinukulang ng supply ng isda? Panahon ni Duterte yun, nag-i-import tayo ng isda. Bakit? kailangan Hindi rin niya mapaliwanag bakit ang mga incheck nagpapatrolya-patrolya sa West Philippines. Ang sagot niya lang, we were friends. Pero baka patayin nila, takot ako, baka mapatay ang mga sundalo ko. If you were friends, bakit papatayin yung mga sundalo mo? Ang totoo pala, dyan lamang pala sa Baho de Masinloc, nagkaroon siya ng kasunduan sa mga incheck noong 2016 na payagang mangisda daw yung mga mangingisda sa Gedli-Gedli ng Scarborough Shoal, na dati naman nilang ginagawa since 2014 pa, nang magsimulang higpitan ng China ang pagpasok sa loob ng bahura. Hindi rin naman siya nagtagumpay dun. Ang nakuha niya lang yung pangako, pledges lang ang nakuha niya. Pero yung status ng mga kababayang mangingisda, wala hong nagbago. Yun at yun pa rin. Kinumpirma rin niya ng mga mangingisda when we were in Zambales. 'Di ba? Yan si Digong. Ayuda ang alam. bili ng bigas para mas mura ng konti o pati yung essential goods, yung basic necessities, yung pamalingke, yung gano'n. Correct. Tapos binentang kay Trillanes, na si Trillanes raw binenta yung mga isla, ang kaguhan. At least marami na ang bright boys dyan sa taas sa gobyerno how to play the market dito sa ating ekonomiya. Sir, hindi lang siya kasi hindi lang mitigation ang halimbawa, alam na nasabihan siya
both, well, hindi na natin naasahan ng economic advisors, puro ano yan puro yes men. Pero mismo, halimbawa, mga magsasaka, sinasabi nila na sa dinami-dami ng importation policy ng gobyernong ito, never bumaba ang presyo ng agricultural products. So 2 months ago, nag-issue siya ng executive order na ginawa pa niyang mas efficient ang importation, binabaan ang taripa, niliitan ang mga quotas. So nagfa-flood ang market natin with imported goods. Hindi naman mura. Okay. Misleading. Bakit? Tama po yung sinabi niya na 2 months ago, nag-issue si PBBM, di ba, ng kautusan na kung saan binapayagan pa rin ng importation, niliitan ang quota, tama yon. At binabaan ng 15% ang taripa. Ano po ba ang taripa? Ang taripa ay proteksyon. Buwis na proteksyon laban sa mga imported na produktong pwedeng maging o kaya direktang maging kakompetensya ng lokal na produkto natin. Katulad nito, bigas. Ngayon, ang tanong ito, kung kulang tayo ng supply, local production natin, kulang na kulang, ano ang pinag-uusapan natin ditong poprotektahan? Sige nga, and we already have buyers. Actually, it is the NFA. Yan ang buyer ng mga magsasaka. Unless ayaw nilang ibenta sa NFA. Ang NFA maganda pong presyo ngayon. Panahon ni Digong, umiiyak ang mga magsasaka. 'Di ba? Talaga namang baratan ang presyo ng NFA noon sa kanila. Kay PBBM, talagang maganda ang presyuhan nila. Kaya doon pa lamang imposible talagang ibagsak ang presyo sa 20 pesos. Ang sinasabi ni Duterte, palagi kang magpalugi. Hindi po 'yan ang tamang pagpapatakbo ng ekonomiya o ng negosyo. Puro ka na lang palugi para purihin ka. At the end of the day, magpare-pareho kayo, patay gutom ang ending. Kasi wala kang dinevelop, wala kang tinuro sa kanila kung hindi umasa. At bumoto pabor sa'yo. At ikaw naman ay bilyonaryong tao, bago ka magutuman, ubos na yung mga yan. 'Di ba? O, ito sinasabi ni Zoraida, hindi po lahat ng mga agricultural products. Nakita ko yung listahan nun. Marami po doon hindi ginalaw ang taripa. Ang totoo, may mga items nga na walang taripa eh. Now, bakit po hindi bumababa pa rin ang presyo ng bigas? 'Di ba? Unang-una, kailan po ba tayo nag-import ng bigas? Okay? Gaano katagal yan bago dumating dito? So mga nasa 1 buwan bago dumating ang bigas na inimport na binabaan ng 15% ang taripa. Therefore, ang presyo nito sa merkado expected na bababa po ito ng 15%. Ngayon, ang bigas po na kinakain natin galing sa merkado, ito po ay inimport noong buwan pa ng January. So kailan pa natin mapapakinabangan yung mga bagong inimport na mas mababa ang presyo sa mga darating pa pong buwan, starting next month onwards. So, ang laman po sinasabi ko sa inyo ang abogado kapag ka nagsisinungaling, malalaman mo the moment they open their mouth. 'Di ba? Oh, half-truth ang mga kwento pag may gustong gawing kabulastugan. Dapat pinaliwanag nila na na may magandang maitutulong yung pagbaba ng taripa. Bagamat masakit ito sa bulsa ng gobyerno kasi revenue ang mababawasan dito. So they need to find ways to replenish the loss. Right? So 15%. Ilang bilyon yung makukuha. So yung 10 billion pong taripa na nakukuha ng gobyerno, babawasan mo ng 15%. Oh, ganun po yung mangyayari doon. Kagandahan naman ito, malaki ang ibababa ng presyo ng bigas. Hindi po inalis ng total ang proteksyon sa imported na bigas. And again, ulitin ko lang, kulang po tayo ng supply. So wala pong karibal na direkta ang mga local farmers natin ng palay. Dahil meron po silang buyer sa NFA. Okay? Zoraida, naintindihan mo na ba? Oo, hindi nila ini-import ng mura,
Pero pagdating sa merkado, mahal pa rin Diba? Tanga lang. hoard. So, kaya nga, and nakikita nila to, alam nila to, kaya na ang inflation rate natin ay tumataas, ang laki ng contribution ng agricultural products dun sa current inflation rate. So, hindi lang sir na hindi nila namimitigate, minsan sila din. Itignan niyo, gumagawa ng problema. Ruinous ang importation policy ngayon. At umaamal magsasaka. It would mean maybe a drastic Sinong magsasaka ang umaangal? Yung mga aktivista, lahat-lahat naman inangalan noon. Putragis. Binibigyan mo na nga ng ayuda yung mga yun, maangal pa yun. change Alam nyo, yung kababuhan ni Zoraida, yan yung nagpahamak sa kanya, kaya po siya natanggal sa PCO. Hamak ba naman, nakapwesto pa lamang siya. Kinakalat na nila, nilalaso na nila yung utak ng mga vloggers sa pulburon video. Hindi ba talagang gago? Diba? Sabi nga do not bite the hands that feeds you. Diba? Putang na. Noon pa lang, nanunuklaw na it was a bagaretto, but we have to sacrifice. And it would take somebody. Kasi alam mo yun na ayaw na din ang dislocation. Sa ating society, we do not want to dislocate the businessman. We do not want yung zero of supply and demand. Gusto natin talagang fluid yan. Pero somehow, pag ginawa mo yan, you can maintain it, but you have to sacrifice the forces that will impact on the love supply and demand of the Filipino. Hindi ko kaya mag-suggest na yan, but I'm sure that Ang haba ng hinaw lintik na to. Hindi pala kayang mag-suggest. Bakit hindi niya kayang mag-suggest? Wala nga po kasi talaga siyang nalalaman sa ekonomiya. merong mga tao dyan sa taas na kung kinig siya, makukuha niya yung Q&A. Totoo yan. Matagal na yung pulburon video na yan. 2021 pa yan. November. Nung mag-file si Sara ng COC. Tapos nung nakaupo na si una, hindi pa video Ngaw-ngaw pa lang yan na may nagko-cocaine nga si PBBM. Tapos nung nag-file naging presidente na, gusto niya agad matanggal na sa pwesto. Eto ngayon si Trixie, sila Attorney Vic, yan ang mga may kapakanan yan Tanongin niyo yung mga vloggers na palagi doon sa, yung mga nasa grupo ho ng UBI Poop. I was the first one na talagang unang-unang nawala roon, na natanggal doon. Pero yung mga naiwan doon, alam po nila yan. Pinatatawag sila doon. Tapos yun yung grupong nakakatawa na lahat ng member pinaghihinalaan. Gago. Ay, nako. Yan. Yan yung grupo na yan. Alam nila yan. The UVI po. Tawag nga namin ni Go Philippines, UVIP. Kasi tawag nila sa grupo namin Goldfish, Gold Piece. Yan ang tawag nila. 'Di ba? Ito pangalawa sa natanggal. Kasi dahil kaibigan ko. 'Di ba gago? Ay nako. Alright, so iwan na natin si Digong. Lang yan. Kita nyo ng kagaguhan niya, no? Hindi pala siya makapag-suggest ngayon. Wala ka naman talagang ma-suggest. You've been the president for 6 years. Wala ka namang na-suggest. Alright, yung